mag-subscribe ka na. Hello, 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 universe. Hello mga buweks! Magandang araw sa inyong lahat. Galaw-galaw para hindi mo pa imburnal. Hello sa ating mga subscribers dyan. Ganoon din sa ating mga new subscribers. Welcome to Parade of Beauty. If you are here today, welcome to the new era of beauty. Beauty is in you, Jimbwa. Kamusta naman kayo mga buweks? Ayan ha, sa mga nanonood po dyan, please don't forget to subscribe to my channel. Click your notification bell para mas updated kayo sa ating mga chika everyday night sa mundo ng pageantry. And please like this video. Thank you. Thank you sa mga nag-likes. Anyway, ito na nga, no, nakakaloka itong chika natin ngayon. So, kagabi nga, ayan, no, so nangyari ngayon kanilang press conference dito sa Thailand, no, ni Papa Nawat kasi siya na yung may ari ng, kumbaga, franchise holder ng Miss Universe Thailand, di ba? Sa mga nagtatanong, alam ko maraming nagtatanong sa inyo saan kailan yung kung kailan yung Miss Universe Thailand. Ay, sorry, may binasa lang ako. Ayan sa sa August 23, tama, August 23. So matagal-tagal pa. So magkakaroon din sila ng mga competition ng ng parang per cities, iba't ibang municipalities, ganyan. Parang sa Philippines, di ba? Para mabawi ni Papa Nawat yung kanyang mga ibinayad kay Hello the Universe. Alam nyo na, di ba? Siyempre, laki ng binayad nyo dyan. $5 million lang naman, mga wets. Saan nyo naman hahanapin yan, di ba? But anyway, yun nga, during ng kanilang press conference, nung nakarang araw, kitang-kita naman natin ang pasabog ng Miss Universe Thailand. Talagang hindi ito nagpakabog. Kitang-kita nyo kung gaano kaganda ang kanilang production, kung gaano ka-glossy, kung gaano ka-klaro, clear than water nga, ika nga, no, sabi nila dito sa Miss Universe Thailand. Talagang parang i-expect mo na rin yung yung magandang production at saka quality ng ng kanilang pa Miss Universe ngayong taon sa Thailand, kasi nga parehas itong Miss Grand International at saka Miss Universe na gaganapin sa Thailand, di ba? But anyway, eto nga, no, so after nung kanilang press conference, so parang kahapon or kagabi ba yun? Parang hindi, kagabi yun, tama. So nag-live selling nga ito, di ba? Nakita natin may picture na si Vina Pravinar na hawak ang bag ni Hello the Universe, diba? Parang nakita ko doon, oy, parang may niluluto na silang parang mapapanalo na talaga, parang gano'n. Tapos kahapon nga, biglang eto na, no? Si Vina Pravina ay talagang tines, no, doon sa Miss Grand International na mag-live selling ng mga product ni Papa Nawat. Nakakaloka ito. Tignan nyo naman, kagabi ang inabot ng kanyang pa-live selling is 1 million baht, diba? Siya lang yan, knowing na si Vina Pravina lang yan. So pagpapatunay na si Vina Pravina ay talaga namang mga wex. Pangmalakasan si Vina Pravina talaga, no, para dito sa Miss Universe Thailand. Parang dahil dun sa ginawa niya, kitang-kita na maraming sumusuporta talaga sa kanya, na parang mayayanig ang Impact Arena kung si Vina Pravina talaga ang makokoronahang Miss Universe Thailand ngayon at siya ang magre-represent ng country nila, di ba? Kaya ayan, talagang pag marami kang supporters, talagang alam mo yun, susuportahan ka mula umpisa hanggang dulo, at yan talaga yung nakikita ko kay Vina Pravina. Talagang parang nakikita ko kung siya yung magiging representative ng Thailand ngayon. Walang talo, walang tapon ang Thailand ngayong taon. Talagang ito si Vina ay talagang pangmalakasan nila, no? Talagang itong si Vina, nakikita ko rin na gustong-gusto niya talagang ilaban yung Thailand sa Miss Universe, nakikita ko yan, no? But anyway, sa mga galawan ngayon dito sa Miss Universe Thailand, marami nga nagsasabi na parang anong nangyari parang magpapapageant sila ng Miss Universe Thailand, pero meron ng alam mo yun, parang may automatic ng panalo. So well, kung ganyan naman ang katotohanan, no, kung halimbawa ang eme-eme na lang yung pa Miss Universe Thailand nila para lang masabi na may Miss Universe Thailand, okay lang yun. Kasi syempre, di ba, it's it's for a show, di ba? Kung halimbawa meron na silang panalo talaga, halimbawa si Vina Pravina yung kanilang official na gustong ilaban sa Miss Universe, tapos parang pakulo lang yung pa Miss Universe Thailand, okay lang yun. Kasi Papa Nawat naman, he's more on business side talaga. And aside from that, maganda rin niya na magpapageant sila para ipakita nila yung ganda ng show ng Miss Universe Thailand, di ba? At saka kasi kung ngayon pa nga lang, di ba, isang malaking buzz na si Papa Nawat ang nakakuha ng franchise ng Miss Universe Thailand. Kung magpapapageant pa sila,
parang ano yan parang promotion din yung dating, no? So, since sa MGI na nga ang Miss Universe Thailand, parang ang mangyayari kung magpapapageant sila, lalo itong mag-iingay, no? Aside from kikita dyan si Papa Nawat, syempre may mga sponsors yan, no? Tapos may mga kaganapan na talaga namang susubaybayan din natin, alam nyo yan, no? Iba kasi si Papa Nawat, diba? Hindi katulad nung last year, kung kailan lang yung preliminary, yung swimsuit at saka yung finals, doon lang tayo nanonood. Pero ito parang wala parang manonood ka rin ng MGI parang ganun din dating, no? Pero syempre puro mga chay-chay ito. So ngayon, kung ayan, magkakaroon sila sa August 23 ng kanilang Miss Universe Thailand. So ibig sabihin, yun nga, parang promotion din ito ng Miss Universe Thailand para mas uminga yung kanilang papageant. Kasi syempre sa mga ganyan, mga bawat bansa pagdating sa Miss Universe, ganyan, di ba? Miss Universe Philippines, Indonesia, Thailand, or mga Latin America, no, or Vietnam, di ba ang pinakamaingay yung Philippines talaga, di ba? So ngayon parang isang malaking ito, pasabog ito ng Miss Universe Thailand organization ngayon. So talagang kaabang-abang, and at the same time, kung talagang maipapakita nila na pangmalakasan ng Miss Universe Thailand dahil nga sa quality ng kanilang video. So parang isang promotional din to para sa sa Miss Universe organization, kasi nga naman kung maganda yung Miss Universe Thailand, yung quality ng palabas nila, parang i-expect din ng mga tao na maganda rin talaga yung kalalabasan nung Miss Universe 2025 ngayong taon, nagaganapin sa Thailand din, di ba? So grabe yung kanilang strategy, no, ng Thailand, nakakatuwa lang, no? Sana oil na lang talaga. So since ito nga si Vina Pravina, yung nagbenta nga siya ng ng product ni Papa Nawat kagabi, so umabot nga ito ng 1 million baht mga buweks, at saka talagang milyon-milyon ang views doon sa pa-live kay Papa Nawat, no? So obvious na talagang pangmalakasan itong si Vina, maraming sumusuporta, pero marami pa rin nagsasabi na ito daw si Vina Pravina ay parang naha-hype lang din, ayan. So parang marami nga siyang supporters, pero hindi naman daw talaga lahat is 100% na sumusuporta kay Vina, kasi marami pa rin gusto ng mga Taytay, no? Marami pa rin may gusto na ang mag-represent ng kanilang country ay talagang purong Taytay at hindi purong Indonesia. Matapaso sa Indonesia. Purong Indian, ayan. So gusto nila kahit na Hafiz basta may dugong Taytay. Eto nga daw si Vina wala naman daw itong dugong Taytay. So parang yung victory, kung manalo man daw si Vina Pravina sa Miss Universe, parang hindi 100% nasa kanila. So may aangkin na iba, which is fair enough. Pero naniniwala ako, marami talagang fans si Vina Pravina, and kasama na rin talaga yung hype. No? Yung pag-hype kay Vina Pravina, I'm pretty sure nanggagaling din yan mismo sa kanya mga supporters. And I'm pretty sure na Vina Pravina deserves that kind of treatment. Kasi nga, di ba, eto na rin yung kanyang fourth times a charm, di ba? So, kung mapapa-imburnal pa siya dito sa Miss Universe Thailand, ewan ko na lang talaga mga buweks, no? Lalo na ngayon, ayan nga, nakikita natin, may mga, online selling na, di ba? At baka nga mamaya talagang maging ganyan na rin talaga ang ang Miss Universe organization. Kasi nga nagsanib puwersa na si Papa Nawat at saka itong si Haluda Universe, di ba? Pero syempre, come to think of it, depende pa rin kay Papa Nawat kung talagang binasag niya na ba yung rules na ayaw niya sa may inclusivity, di ba? So kung ganun man, talagang malakas ang laban ni Vina Pravina ngayong taon sa Miss Universe Thailand. Ayan. But anyway mga boys, ito pa nga ang sinasabing isa pa sa mga nahahype. Etong si Krishna Gravide. Syempre, ayan, naglabas na ng official statement post ang Miss World organization na ang Miss World ay gaganapin nga sa Telangana. Kung hindi ako kakamali, no? Tama ba, Telangana? Sa India. So sa yan, sa May 31 siya. So from May 7 to May 31. Ayan, di ba? Halos yung umpisa nila kasabay pa ng ng Miss Universe Philippines. But anyway, ang masasabi ko lang dito, no, I don't think nahahype si Krishna Gravides, kasi I believe Krishna Gravides is very beautiful talaga, maganda yan sa personal, no? Kaya nga lang syempre medyo iba na yung looks niya ngayon, medyo sobrang upgraded kasi ang dami ng churok-churok, di ba? Pero okay lang. Ang maganda dito, yung ating kandidata ngayon sa Miss World ay talaga namang pangmalakasan. Kung nahahype si Krishna Gravides ngayon, hindi niya kasalanan yon. So talagang kitang-kita lang na talagang pangmalakasan si Krishna Gravides dito sa
Miss World Philippines. And you know, I'm so glad that Krishna Gravides, I mean, she decided to step down doon sa kanyang Miss Charm title sa Miss Universe Philippines. Kasi nga naman, syempre parang ilang taon na o mahigit isang taon nang nakalipas, di ba? Wala man lang kumbaga walang naririnig sa Miss Charm, tapos bilang ura-urada merong pa Miss Charm. Parang ang dating naman itong Miss Charm na ito, lokohan na ang datingan, di ba? So parang kung ikaw yung kandidata, ayaw mo namang mabulok ka, di ba? Kung mabubulok ka, sayang naman yung mga pinaghirapan mo. At saka itong si Krishna Gravides, yung lumaban siya sa Miss Universe Philippines, nakita naman natin yung kanyang makinarya, nakita natin yung kanyang full caliber. Tapos nakakalungkot lang na parang natapos na ulit yung isa pang Miss Universe last year, hindi pa nagkakaroon ng date itong Miss Charm. So kaya nga naburyo na itong lola nyo, no? Kaya nagdesisyon ng mag-step down. At nakakatuwa naman dito kay Krishna Gravides na bago siya nag-step down, naipasa niya na yung corona niya dun sa karapat-dapat na, alam niyo yun, mag-represent ang country natin sa Miss Charm, which is si Cyril Payumo nga, no? So ang maganda doon, tinapos niya yung kanyang reign, di ba, as Miss Charm, ganyan. So yun naman maganda kay yun naman ang maganda kay Krishna Gravides. Kumbaga, hindi naman siya yung parang anong tawag dito, nagpabaya, no? So parang may respeto siyang ipinakita dito sa Miss Universe Philippines organization. And aside from that, parang syempre natutuwa din dyan yung Miss Universe organization sa ginawa niya, kasi nga baka mamaya hindi naman siya pala rin sa Miss World, di ba, ngayong taon. Wag naman sana, no? Kasi nakikita ko talaga ng pangmalakasan ng ating kandidatang si Krishna Gravides na malakas ang laban natin sa Miss World ngayon. Well, kung hindi man siya papalarin dyan, so at least meron pa siyang babalikan, di ba? Dito nga sa Miss Universe or Miss Universe of Philippines organization, sakali man na gusto niya pang sumali ulit, di ba? So, alam niyo, para sa akin, si Krishna Gravides, pwede rin siya talaga sa Miss Universe, di ba? Sa Miss Universe Philippines. Sana kung hindi man siya palarin talaga dito sa Miss World, sana maging siya, sana mag-isip-isip din siya na lumaban ulit sa Miss Universe Philippines, di ba? Kasi nga syempre, yung kalibre ni Krishna, although yung kailangan niya talagang ayusin yung kanyang communication skills, pero alam nyo, naniniwala pa rin ako pag sa isang kandidata, sa isang kompetisyon, kahit na hindi ganun kagaling or kaganda yung communication skills, pag may natapat ditong isang magandang question at talagang nasa, tamang basta nasa tamang tiempo ang ating utak at talagang nag-sink in ng bonggang-bongga ang tanong sa ating utak at talagang yung adrenaline energy natin lalabas, no? Talagang parang, ay nako, masasagot ang tanong. Kaya nga kanya-kanyang destiny lang yan, no? Kasi meron din naman na mga kandidata na sobrang taas ng fighting form, ang ganda ng mga bugahan, ang ganda ng mga communication skills, pero pagdating naman sa finals, dun na napapaimburnal. So, depende rin talaga yan sa destiny mo, no? So, depende rin yan kung anong ibibigay sa yung tanong ng mga judges. Kasi hindi lahat araw mo, di ba? Kaya ayun, dapat kumalma kayo, di ba? Nakakaloka, no? So, I believe itong si Vina Pravina, siguro 50% na hype. Excuse me. And then 50%, I'm sure, yung mga pageant supporters or mga supporters niya na mga talagang loyal, ang talagang sumusuporta kay Vina Pravina. Dito naman kay Krishna Gravides, I believe, nahahype si Krishna Gravides kasi nga nakikita ko talaga na napakalakas ng laban natin ngayon sa Miss World, di ba? Competition ngayong taon. At saka isa lang naman yung mga dahilan, ibig sabihin, isa sa mga dahilan kung bakit nahahype yung mga kandidata sa international pageants, no, ng bawat bansa. So nahahype tayo yung ating kandidatang si Krishna Gravides kasi nga kitang-kita na pangmalakasan talaga si Krishna Gravides. Parang yung beauty nito talagang diyosahan ito, no? Ito talaga yung isa sa mga diyosahan na masasabi ko, no? Na parang kung iisipin nyo, pangmalakasan na tipong kakatakutan at aabangan mo talaga. So nahahype yan, isa sa mga dahilan. Kasi nga lalong-lalo na yung mga syupit bahay natin, syempre nanginginig yan, di ba? Kung baka kinakabahan yan, nanginginig yung mga kalamnan, mga buto niyan, di ba? Yung mga buto nila, syempre, kita mo naman yung pambato ng Pilipinas, ganyang kaganda. Ayan, kaya nga pag nahahype yung kandidata, kasi dalawang bagay lang yan.
nahahype dahil, alam mo yun, sobrang ganda, gusto manalo, or nahahype in negative way kasi nga binabash. So, binabash itong si Krishna Gravides kasi nga talagang pangmalakasan siya, no? Yung kalibre niya ay hindi putyo-putyo, di ba? Hindi katulad ng mga kapitbahay natin dyan, si Chabi-Chabi na halos lait-laitin na yung itsura ni Krishna Gravides na para na daw itong robot, di ba? Kahit nga itong si Vina Pravina, nilalait na rin ng mga Hindu. Ang sabi daw nila, talaga daw magkakaroon ng cooking show dito sa Miss Universe Thailand. Nakakaloka ito mga ito. Parang, I don't know, sobra-sobra na yung kanilang, yung kanilang pagkadilulo, yung kanilang pagka-insekyora sa kandidata ng mga chay-chay, di ba? Lalo na galit nga sila kay Papa Nawa, di ba? Dahil nga sa ginawa daw kay Ivan Gunawa na ginamit lang eme-eme, parang gano'n, ewan ko dito sa mga Indonesia na ito. Tapos ngayon naman yung ating kandidata sa Miss World, itong si Krishna Gravides, hindi daw ito mananalo kasi daw peke daw ang ganda, nakakaloka. Parang lahat na lang sinasabi nila na si Krishna Gravides, pag naglaad daw yan sa Miss World, magiging parang robot daw ang lakad dito. Hindi na daw katulad sa Miss Universe Philippines kasi nga daw mukha na itong robot sa mga rito-ritoke filler sa mukha niya, parang ganon. Parang na daw ito, hindi na daw makatotohanan, na akaloka, diba? But anyway mga buweks, ano masasabi nyo dito sa ating mga chika ngayong araw na ito? Mag-ingay kayo sa ating comment section para makita ko rin ang inyong mga opinion. Hanggang sa susunod natin mga chika-chikahain. Bye for now mga buweks, and I love you all. Bye! See ya!